She's a real baby. Kaya nga, so ba't dahil ka raw busy, hinintay ka ni Miss Rosel? Ikaw, nagpapahintay kay Miss Rosel, ha? Ngayon naman, pero madalas siya, like nag-mother po siya. Oo. Hindi, ano saan ang project gusto mo sa kanya? Meron siyang dapat gagawin with Santo Aquino and si Angel Guardian kasama siya. Okay. Pero... Nag-pair, tapos yung pala, sila dalawa ni Angel Guardian is part of Sangre. Yes, kaya... Pero before that, hindi, di ba? Before that, hindi. Angel Guardian din is also legal baby. Oo nga di ba? So... Dalawa ko. So excited ka na ba na mag-taping na kayo or nag-ano ka na, 'di ba? Nagte-training ka na. Nagte-training na po ako ng physical conditioning sa sarili ko po. And kahapon po yung start ng fighting rehearsals. Talaga. So, the whole cast. Yung may mga nauna po na cast, pero kahapon po ibang batch kami. Sino mga kasama ko po kahapon si Shuvi Entrata. Okay. Actually parang tatlo lang po kami naka-attend kahapon kasi may mga naunang batch doon sila halos lahat naka-attend. And si Miss Bianca Manalo. Okay. So matindi yung requirements physically sa Opo, hindi lang siya physically kasi madugo yung shoot na mangyayari kasi digmaan talaga yung namin yung storya. So kailangan physically prepared, mentally and emotionally. Kailan daw start ng taping? Nag-start na sila ng taping sa mga Tagaluma, pero ikaw, yung mga diwata ginagawa pa lang yung mundo namin. So baka by next year, January, first week or second week ng January start na. Pero hindi, nag-ano na rin kayo, nag-aaral ka na. Di ba kasi may sarili kayong lengguwahe din? Yes, which is yung enchant. Okay. So, start na din ng training, ng ano? Sa sarili ko naman, nagbabasa-basa na. Pero kasi, since enchant siya, mahirap talagang tandaan. So, kailangan everyday mo siyang binabasa. Kailangan everyday mo siyang inaaral. May mga inaaral din ako. So, hindi ko pa matutukan. Pero, siguro, once na makuha ko yung Christmas break, yan. Siguro, doon ko puspusan babasahin at aaralin talaga. So, Kelvin, talaga mga buwis-buhay yung mga gagawin mo eksena dito, yung mga stunts mo, fight scenes? Hindi naman sobrang buwis kasi hindi naman pumapayag yung management na ipagawa yung mga delikadong stunts sa mga artista ngayon kasi nga may protocol na ibinaba na kailangan stunt double talaga ang gagawa. Pero ako naman gusto ko, kahit sa kagustuhan kung ako yung gagawa, may protocol na binabasa amin na hindi kami pwedeng gumawa ng delikadong stunts. So if ever pero ready ka mga naman, maliliit na stunts lang naman, like fight scene, yung mga gulong, mga sabog, okay lang naman yun. Mga sword fights, yan, okay lang yan. Tayo na yun. Pero yung mga talagang delikado na parang nire-require na talaga ngayon na na kailangan talaga is double na talaga. So yun yung reason, yung Sangre, kung bakit ka nagpapaganda rin ang katawan. Kasi di ba, the last time nakita ka namin, sabi parang nag-iibang image ka na. Papalaki ka na ng dapat palakihin. Siguro, naging part siya. Kasi iniiba-iba ko naman sa lahat ng project ko. Dito lang talaga is requirements. Kailangan fit. Diba? Kailangan may abs. O kung saan abutin yung paghahanda ko, diba? Basta hindi ako ma-disappoint, ma-frustrate na hindi ko ginawa yung best ko para ma-meet ko yung expectations ng production, ng director, ng mga audiences. Pero kailangan may abs ba? Ba't yung costume mo ba sa Sangre medyo exposed ang katawan? Tinatanong ko nga yun kung ano yung costume. Wala pang approve sa mga pinakitang sample sa amin. Pero meron kasing pinakita na topless, may pinakita na nandito lang yung armor, may pinakita na crop yung armor, may pinakita na fully, tapos labas lang yung sleeves. Ayun. So iba-iba, wala pang specifically or na-approve na costume. Pero I'm sure sexy yun, katulad ng mga dati, di ba? Ganun naman kasi, kahit yung Encantadia dati, kita yung mga... Malamang siguro. Anyway, Kelvin, nagkausap na kayo ni Direct Dayo, Yes. Actually, ano yun?
Personal Hindi, or nag-message phone? lang. Okay. Message lang siya sa akin kasi friend kami sa Facebook before. Nagka-add kami sa Facebook. Tapos, nag-message siya sa akin na nangingi siya ng pasensya na bakit ako, tapos tinanong niya ako bakit daw ako yung tinatag ng mga tao. Nakita naman sa post niya yun na ganun nga, na bakit ikaw yung tinatag, ganito. Hindi ko rin alam, sabi ko direct, Kapaisip ka doon? nananahimik nga po ako wala nga po akong kinalaman dyan ako yung nababanggit Sa akin naman, hindi ko naman nakontrolado kung ano man yung tumatakbo sa isip ng mga tao sa social media. Kasi, ano mang gawin natin ngayon, manahimik ka, magsalita ka, parehas mo sasabihin. So, just be yourself na lang. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman mong tama para sa sarili mo, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung guts mo, sundin mo na lang. Kasi, hindi ka naman ipapahamak ng guts mo. Nagalit ka ba, Kelvin, doon sa lumabas na? Hindi naman. Yung parang ikaw yung tinuturo nung... Actually, yung mga netizen ang nagturo, di ba? Hindi naman. Kumbaga, para saan natawa lang ako some point, somehow. Parang, hindi naman sa... Meron akong gustong sirain or gustong patamaan o disclaimer lang ba na respeto ko kasi yung bawat nirespeto ko particular na perspektibo ng bawat individual. So, kung yun yung pananaw nila sa nilatala kong mensahe, hindi ko na masasaklawan. Kasi yun yung ano nila isip nila yun naman ng kalooban nila So sa akin, naapektuhan ka, pero ano bang gagawin mo? Titigil na ba yung mundo pag naapektuhan ka, di ba? Kumbaga kailangan mo pa rin magpatuloy. Naapektuhan ka, pero kailangan mo rin tumuloy. Kasi mas lalo ka magpapa-apekto, maapektuhan yung iba pang kailangan mong intindihin na mas mahalaga dito sa bagay. Pero ang family mo, paano sila nag-react? Siyempre, nagtanong sila sa akin, sino to? Ano to? Okay. Ano yung issue na yan? Na booking. Oo. Sabi ko, ako naman, kilala ko si Sam Smith, hindi personally, as an artist. Pero hindi ako nakikinig ng music niya. Like, hindi ako fan. Pero, ibang genre na gusto. Ibang genre yung kinakahilerahan ko. Kumbaga, ano yung pinapakinggan ko everyday. Hindi si Sam Smith yung tipo ng musika. Kumbaga, magaling siya, okay, hinahangaan ko siya sa kagalingan niya. Pero, hindi ako fan ng music, ng genre na meron siya. So, anong sabi ng family mo nung sinabi lang nila sa akin na... Hindi ba nila hinanap yung 2 million? Actually... As in 2M. Di naman. Kumbaga, tinanong lang nila ako, tapos kinamusta nila ako kung ano yung... Papalang naman, kumbaga... Paano mo na lang, hayaan mo na lang, wala naman tayong magagawa. Explain mo naman sa kanila na... Alam naman nila yun, saka ano pa bang gagawin ko ang dami-dami ng schedule ko ngayon, saan pa ba ako maglalagay ng 2 gabi na? Wow, sana all. Sana all, no? Ganun lang pala kadaling kumita ng sana talaga, diba? 2 million? 2 million ba sila sa akin? 1 M per night? Parang sa akin, ano yun? Meron bang gano'n? Ikaw ba nakatanggap ka talaga ng mga gano'n? Ng proposal, ng mga indecent. Maraming indecent proposal dyan, pero hindi ko naman pinapansin. Kumbaga sa akin, alam ko sa kanila nag-i-exist yun. Nare-respeto ko naman yun. Pero sa akin kasi, ayoko na lang magsalita para hindi na ako makasakit ng ibang tao. Diba? Ano yun? Ano offer? Marami, hindi ko alam. Hindi naman ako interesado. DM ka lang or may mga lumalapit talaga? May mga DMs. Minsan, wala pa naman ako na-encounter na personal na, oy, ganito, kakalabitin kita, ganyan, ganito, ganyan. Wala naman. Pero wala pa may naman. offer naman ng 1 million or bahay, kotse. Hindi ko alam Parang hindi ko naman kasi ine-entertain. Hindi ko alam. Kung may balak sila or what. Pero nabasa mo ba yung mga messages dun sa comment section? May mga ilan akong nakita kasi na-curious din ako. Teka, ano ba yung sinasabi ng social media? Ano ba yung laman? So parang, what? Puro tag ako. Pati yung mga friend ko sinesend sa akin, oy, ano to? Ano tong balita? Ano to? Sabi ko, teka nga, sandali nga. Ano ba yan? Kita nyo nagtatrabaho ko dito, nanahimik ako sa bahay. Parang nag-aaral ako.
Tapos, matatag ako sa ganito. Eh, minsan kasi hindi naman ako active sa social. So, minsan nag-off ako, magugulat na lang ako. Parang nung time na yun, 3 days yata ako hindi sa social media. Trending. Tapos biglang, uy, teka lang, ako na naman. Sabi ko, wala akong kinalaman dito So parang, gusap kami nila Sir Tay ng management na parang, ano to, Sir Tay, magsasalita ba ako? Kasi wala. Wala lang, gusto ko lang naman magsalita. Gusto ko lang naman, yun lang yung nararamdaman ko. Kasi kung ayaw ko magsalita, hindi talaga ako magsasalita. Ayoko pag-usapan, ayoko lahat. Pero ngayon parang wala, gusto ko magsalita lang, gano'n lang. Sige, magla-live ako. Tapos nag-live ako sa Facebook. Tapos dinilit ko din naman. Pero kung sino lang yung mga time na nandun, yun lang yung nakakita, nakakuha ng screen grab na iba na record. Yun lang naman. Pero sa tingin mo nakakasira yun sa'yo? Like for example ngayon, baka may mga tao na hindi naman nakita yung explanation mo, Yes, or di ba? So iniisip nila na ganyan pala si Kelvin, Yes, nagpapa-book that's pala why yan. in-invite ako sa sa Fast Talk to explain my side, no. Para sa akin, okay lang naman na i-clear ko yung sarili ko kasi kadalasan one-sided talaga yung social media. Kung anong gusto ng paniwalaan Kung ano lang yung gustong paniwalaan, doon lang sila maniniwala Para sa akin, unfair. Kumbaga, paano yung kabilang panig? Paano yung kabilang tenga? Puro kabila na lang ba? Hindi man ganun Kailangan patas, di ba? Saka, nakaka-stress kaya hindi ko na masyadong pinag-ukulan ng nakaka-stress yung mga comments nila. Nakaka-stress din. Hindi naman yung comments Kumbaga, yung reputation na inalagaan mo na matagal na panahon. Kumbaga, okay lang naman na may mga issue ka, pero kasi yung mga taong naniniwala na talaga kahit hindi nila alam yung totoo, yun na yung tingin nila sa iyo. May maiiwan talagang ganun. Parang mababangisan ng kung konting makukurutan ka ng konti, kumbaga ganun. But after that, wala namang mga nanukso na or lumapit or nagka-interest. Wala naman pinagtatawanan na nga lang namin ng Sir Tay minsan sinasabi ko lang, ito yung 2 million. Ito yung 2 million. Parang kanina kay Tito Boy, ito talaga yung 2 million. Ito talaga yun. Pini-playtime mo. Wala naman na ano pa bang gagawin ko? Di naman totoo natatawa lang ako minsan. Pero kung last na lang, hypothetical lang. Kung Sam Smith talaga at may lumapit sa'yo na inalo ka ng 2 million, paano ka mag-react? Ma-offend ka? I mean, offensive yung ganon for me. Pero nire-respeto siya. Hindi ko siya kailangan i-offend pabalik. So may tamang paraan para humindi. May tamang paraan para sabihin mo na hindi ka sa ganito linya naka-align, di ba? So para sa akin, mas magkakaintindihan ka maging ikaw lang sa sarili mo. Maging magpakatao ka lang, magpakatotoo ka lang, mas maintindihan ka ng tao. Wag lang yung rude ka. Kumbaga, instinct kasi ng tao yun Parang tayo as a human being, parang instinct natin na makarinig tayo ng combative words sa atin. Teka, magre-react ako. Teka, mag-aando ako. Hindi, magaganto ako. Babawi ako. Hindi Parang, kailangan huminga ka muna. Intindihin mo muna yung pagkakalathala sa'yo. Ano yung dating sa'yo? Ano ba yun? Diba? Teka, saka ka magsasalita. Pero, aminado rin naman ako minsan. Hindi ko na-apply sa sarili ko yun Kaya minsan na-apektuhan talaga. Okay. Nagre-react ako ng mabilis. Which is, kasi, yun na yun Yun na yung ng tao, human nature. Yun na siya. Sinabi ba ni Direk Daryl kung sino yung tinutukoy? Wala naman siyang binanggit siya. Hindi mo tinanong, sino ba Hindi ko yun? naman tatanungin. Sino ba yung 2M na yun para makashare naman? Hindi ko naman para sa tanungin pa yung kumbaga para Or all is well na sa inyo ni Direk Daryl? Wala naman. Kumbaga sa industriya wala pa naman ako nakakagalit kahit na sino. So ready ka kapag kinuha kanyang bida sa next movie niya? Okay lang naman. Ako naman basta trabaho at wala akong natatapang ibang tao. Safe. Okay yun. Pero wala naman sa linya mong magpa-sexy, di ba? I mean, magpakita ng puwet, yung gano'n. Siguro, kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon at magandang material, maganda para sa akin, makakatulong. Pwede din. Pwede naman. Game ka.
sino sanang gusto mo if ever then? Siyempre, bibigay ka na rin lang sa pelikula. Mamili ka na ng makakapartner mong sigurado namang magugustuhan mo at mag-hit. Sa akin siguro hindi siguro kung intimate Wala, talaga. wishful thinking Siyempre, na. sino pa ba? Sino pa ba mga leading ladies natin, di ba? Sino Parang ba? kung si Nadine, kung si Catherine, kung si... Di ba? Ang dami. So, pag basta Nadine and Catherine, willing ka magpakita Julia. ng... Julia. Madami as in. Julia, ano? Barreto. Willing ka magpakita Sino ng mo katawan. ba ibang Julia? Montes. Pwede rin naman. Oh. Why not? Diba? Parang sa akin kasi ang sining ng pelikula para sa akin tinuturing ko siyang pyesa. Isang art para sa akin. Bawat role, bawat character, maliit man o malaki, para sa akin isa lang yung halaga niya. Isa lang yung ibig sabihin niya para sa akin. So, kahit ano pa, frontal, o kung kailangan sa eksena. Talaga ba? Sinabi mo yan Talaga doon. Kung kailangan sa eksena. Siyempre, hindi naman sila Catherine at Nadine at Julia. Ikaw lang. Hindi, kung ako lang, okay lang yun. Kung kailangan sa pelikula, bakit hindi mo ibibigay, di ba? Inihingi sa storya. Oo. Pero ayaw ng GMA, siyempre, pakita ka ng... Yun lang naman sa akin. Kumbaga, nakikinig lang ako sa mga nasa itaas ko eh. Kumbaga sa mga nagmamanage sa akin. Bongga naman, Kung Kelvin. alam nila makakabuti para sa akin, sumusunod naman. Na willing kang magpakita ng notes sa halagang 2 million ba pwede? Na talent fee, legit na talent fee. Legit na talent fee. Talent fee? Oo. Actually, talent fee, maling paraan ng pagsasabi siguro. Hindi talent fee sa artista. Yung sweldo talaga bilang artista. Producer ang magbabayad. Oo. Diba? Siguro. Pero, after siguro nun, kung sakaling gagawa man ako ng ganun, isang beses lang. Okay. Tapos pang international sana, pwede isali sa mga malaki, international, contest. tapos maraming involved na magagaling na artista, at sa magandang material, yun talaga palagi kong dinarasan na ibibigay ko lahat. Kasi sabihin nila, yung pala yung 2 million, sasabihin nila. Reaction. Ay, hindi, last na lang, wala namang gaganon, yung sumisigaw sa'yo, 2 million. Wala naman. Minsan lang, syempre gusto ko rin. Syempre sa social media may mga comments pa rin, di ba? Personal siguro hindi. Subukan lang nila, di ba, pag ginanon ka. Hindi ako naman, kung sabihin nila yun, kiber, di ba? Para sa akin, wala naman akong, wala naman akong, dun, kumbaga sa akin, sige lang, okay lang, sabihin nila yun. At least hindi ka pikon. Yun yan. Thank you.